tungkol sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa talaga na ebidensya. At alam mo ang trabaho mo, hindi hantu yan. Number one, is there a way you can limit a reporter from probing, no? Unnecessarily probing a news source? Maraming paraan eh. Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yun. Sumusweldo sila ng 142,000 a month and plus the allowances. Pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pero nagtataka na naman tayo mga kasama at marami na naman nagko-comment sa atin bakit daw wala ho tayong upload. Sabi ko meron. Oo, nagtataka rin tayo bakit hindi makita ng ating mga subscribers yung ating upload. Boss, bakit ganun? Inahanapan ako ng aking mga subscribers kung meron daw akong upload. Meron naman talaga. Hindi ko lang alam kung ano yung problema. Oo, sana ma-actionan, ho. Oo, ipakita nyo naman sa aking mga subscribers. Oo, para mas maganda, mapanood nila yung mga update. Oo, ito ang problema kasi. Ako lagi ang nasisisibos eh. At ito mga usapin ha. Mukhang bloke ng yelo ang mabubuo sa Senado. Yan ang pahayag dito ha. Oo. Kaayo, sinupalpal ni Subiri. Naku po, mukhang mag-isa ka na lang atang minority niyan ha. Parang inalisan ka na ng mga kasama mo. Nakakabugwisit pag ganito mababalita. Ano? Kung pwede lang sana, wala na eh. Diba? Sa bagay, malapit na yan. Dahil pag magkaroon ng complaint patungkol dito, kasi may, alam niyo yung balita na si Alias rin kung halimbawa, yung kampo ni Pastor Kibuloy ay magdemanda at halongkatin kung totoo ba talaga itong hinain na kaso, alam niyo naman, pag mga whistleblower, pag umamin at bumaligtad dyan, totoo. At ito, nambobola pa. Sino? Si Castri. Nambobola pa. Wala naman pala mga record. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Papakita ni Ate Eden. Wala namang mga pangalan ng barangay. Anak ng tipaklong kasinungalingan na naman yan, Anta Clara. Bakit ganon? At BP Sara, nasa dahig na ulit, Kapapasok lang, kahapon, meron siyang interview. Kasama niya si Kuya Alvin, Si Alvin, yung vlogger ng dahig. Simulan natin ito, pero kung nakalike ka na ba? Share mo na rin, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Just in case naman na hindi kayo nakakatanggap ng notification, halongkatin nyo po ang pangalan ni Kuya Goods. Boss, Amo Manager, baka naman, yung mga subscriber ko ay naghahanap ng update. Pasok na natin to. Ano meron ngayon? Nakaramdam ng pagkaawa Agoy! si Senator Mig Subiri kay Senator Rizon Tiveros dahil nga mag-isa na lamang daw ito sa kanyang mga binabala. Agoy! Aniya, kampanya siya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke, yung independent block. Ngayon, mag-isa na lang siya. Ito namang si Senator Mig Subiri. Ano ba kasing bloke yan? Ayan. Bloke ba ng yelo
Pero ayon naman kay Senator Mig Zubiri ay welcome naman daw si Senator Risa Ontiveros na sumapi o umanib sa kanilang aliado. Pero kilala natin si Ontiveros, maprinsipyo kuno, masyadong mataas ang ihi. Kung sinabi na ni Mig Zubiri na mag-isa na lamang si Ontiveros, ibig sabihin ba nito may katotohanan ang kumakalat na balita na talagang sasanib na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino? Ayan na sinasabi natin, di ba? May ugong-ugong. Paano? Kung halimbawa, talagang tinakwil na itong si anong pangalan nito? Si nakakalimutan ko kasi. Si ano ang pangalan nun? Si Ate Raisa. Bakit ba? Tatalikuran ka na. Hindi ka siguro magandang na kaibigan. O hindi ka siguro talaga kapani-paniwala. At hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Sa panahon ngayon kasi sira na ang pangalan mo. Kaya siguro tatalikuran ka na nila. Bakit? Baka madamay sila. Oo, mantakin mo. Ito ngayong ginagawa ng mga kakampi mo, isang sampal yan sa'yo. O totoo. Kasi madadamay sila. Kaya siguro na pag-isip-isip, alis tayo dito, baka madamay tayo. Oo, pwede pa tayong tumakbo ng pagka-senador sa susunod, sa 2028, madadamay ang pangalan natin. Tablahin muna natin yan. Sabi ni Aring Ledesma. Sa majority na Ontiveros, paano ka na? Iniwan ka na sa ere ng mga kapwa mo Dilawan at Ping. Samantala nang matanong na naman si Auntie Mocler sa palasyo patungkol sa close to 17 trillion na pagkakautang ng Marcos administration na kung saan more than 4 trillion na pagkakautang ng Marcos administration. Ang tanong kasi, saan napunta? At ang sagot ni Auntie Claire, ginamit daw sa growth-enhancing investment sa infrastructure, education. Saan? Saan na yun? Meron ba kayong nakikita na proyekto na masasabing ginamit ang pera? Huwag nang lukuhin ang ating kababayan. Mahirap yan. Puro na lang ganyan. Mamaya sa dulo ng ating video, ipapakita ko sa inyo yung papel na binasa na sinabing bida-bida na nandun daw yung mga address, yung mga barangay na clear na raw sa pinagbabawal na candy. Mantakin nyo nung binigay kay Miss Eden yung kopya, si Miss Eden na humamaya magpapaliwanag sa dulo ng ating video. Talagang mapapahiya at talagang nakakahiya. Dahil magbabasa ka, wala naman doon sa nakasulat. Ibig sabihin, false. Sabi ni Aling Maria dito, false information ang binabato mo. Naku po, mahirap yan. Titignan natin kung false information. Baka naman may nakasulat, pero sabi sa video, wala Ano ang bibigay mong pahayag? Ano ang bibigay mong mga informasyon sa ating mga kababayan? Nanggagaling saan? Sa gawa-gawa kwento lang. Wala talaga doon sa papel. Di ba mas maganda efektibo yung mga nakasulat at yung nakasulat ay babasahin mo. Di ba? Tama sa tama. Kasi kung gagawa ka ng naratiba mo o gagawa ka ng sarili mong opinion, anak ng tipaklong. Parang panluloko, it's a big fault. It's a big mistake. Oo, isang malaking bagay na hindi mo dapat gawin, isang malaking pagkakamali yun. Sabi ni Aling Ledesma. Mantakin mo, lolokohin mo yung taong bayan para lang magbida-bida, sabi ni Aling Ledesma. Huwag ganun. Health and Social Services. Diyos ko po, sa pagkakabanggit pa lang ni Auntie Mocler patungkol sa infrastructure, talagang doon ba napunta ang inutang ng Marcos administration? Hindi ba't napahinto na ni BBM ang mga sana ipagpapatuloy na build project ng dating Pangulong Duterte sa ayuda? Oo, talagang number 1 doon napunta
Imagine mo nga naman, 4 trillion ang pagkakautang na ng Marcos administration. Alam nyo, hindi pa natatapos yung pang-4 na taon. Mantakin nyo ganyang halaga. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng pa-4 na taon. Nag-i-start pa lang. Natapos ang 3 taon, trilyon agad, 4 trillion agad. Pag natapos ang 6 na taon, ilang trillion kaya ang madadagdag? Wow, sabaw. Saklap Walang project, pinatigil ang project, sabi sa video, tapos, ang laki ng utang, trilyon-trilyon. Taon pa lamang ng kanyang termino. May natitira pang 3 taon. Hindi ba't nakapagtataka? Saan napunta ang inutang? Wala namang infrastructure. Wala namang pinagkagastusan tulad na lamang ng pandemya. Hindi naman pandemic. Hindi naman nagkaroon ng COVID. Ayuda ng ayuda. Ginagawa niyong tamad ang mga Pilipino. Hindi naman lahat nabibigyan. Kung binigyan niyo sana ng trabaho at pinabababa yung bilihin, abay siguro lahat ng Pilipino ay makikinabang. Narito ang full video na siyang binigyan ng komento at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito ay 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion na borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po yan. At na ayuda, maniwala kami. Pero sa infra at doon sa mga pag-aaral, wala namang makita. Diba? Ang problema kasi, meron lang siyang dapat isabihin. Yun siguro ang utos, sabi ni Aling Ledesma. Kailangan, pabanguhin mo. Kahit mabanto, pabanguhin mo, sabi ni Aling Ledesma. Ang saklap, Kaya ito, na-balljack siya ni Kuya Jason Ano ito? Kayo na humbala humusga. Ano yan? So yung maliwanagan kayo, ito, Kuya Jay, pasok mo. Kasi kung alam mo ang trabaho mo, hindi hantong yan. Number one, is there a way you can limit a reporter from probing, unnecessarily probing a news source? Maraming paraan Pero hindi natin tuturuan sila. Siyempre, trabaho nila yun. Sumusweldo sila ng 142,000 a month and plus the allowances. Laki! Bakit tayo magtuturo sa kanila? Secondly, pag nagbigay, hindi naman pwedeng hindi mo masagot. Lahat naman ng question may kasagutan Depende lang yan kung alam mo kung paano sumagot. Halimbawa, gusto mo magyabang. Example lang ito. Ano yung balay silungan ba yun? Yung isang pinagtawanan? Opo, Balay Silungan. Balay Silungan. Sabi niya, ilang libong balay, hundreds of balay silungan. Siyempre, tatanungin ng reporter, ma'am, saan ho yan? Tama. Because you want to develop that story. Because it's a good story for government. Now, if you cannot answer a simple question as, nasaan yan? Or give me one, at least one. Yan, KJ, balasahin mo ng balasahin. Maganda yan. Parang nalalaman ng sambayan ng Pilipino kung gaano magmanipula, sabi sa video, kung bakit, nagbabasa merong hindi naman sinasabing katotohanan. Diba? Mamaya sasabihin ko sa inyo, sa dulo ng ating video, abangan nyo, tapusin nyo, dahil pasisinungalingan talaga lahat ng sinabi doon na yun, yung sinabi sa statement, yun na nagtanong si Ate Eden, nabalasa alam mo yun, nasupalpal dahil wala siyang mabasa Anong gagawin niya? Alumpihit ngayon ng yung under, alumpihit ngayon. Anong gagawin niya? Di sabi niya maya-maya na lang mamaya. Bigyan ng kopya. Tapos may banat ngayon sila. Anong banat? Pinatatanggal. Saklap maraming umalma. Bakit?
Tama naman ang tanong ni Ate Eden, ha? Oh, ano yung sagot nyo? Oh, meron pa kayong bana. Ngayon, binigay nyo yung kopya, mamaya, abangan nyo, ha? Talagang supalpal talaga itong babae na ito. Talagang maasar ka dahil sabi ni Aling Ledesma, puros kasinungalingan ang binibigay. Oo, nagsasabi pa sila, sinong fake news, sinong fake news. Ay, yun. Tignan natin sa video mamaya. Nambobola ka. You don't do that when you're conducting press briefing, especially sa Office of the President. Huwag kang magbitaw ng anumang impormasyon na hindi mo kayang tindugan o tindigan sa Plaza Miranda. No, yun. Ibig sabihin, kung magyayabang ka, kinakailangan you should be equipped with all the information relative to what you are, anong tawag nito, you are bragging about, no? An achievement. Because people will question. Totoo nga naman. Na protocol, hindi po ba yung dapat unang tanggalin is yung nagbabantay sa presidente? Kasi hindi naman natin nakita na sinita. Compare sa ibang mga coverages na talagang nangahawi yung mga PSG, yung mga ano talaga na talagang merong nagsasabi. Kung nag-i-insist siya, doon siguro. Pero kung wala namang mga mismong hawi sa kanya, parang kung makikita nga natin yung mismong video, okay lang. Parang safe. Ay, hindi nga lumayo ang presidente sa kanya. Kung protocol talaga, dapat hinawi na yung ang reporter. Kung security protocol, tama ka. Kung security protocol, ang dapat managot yung yung chief ng Presidential Security Group, or in that particular case, yung pinapakita lang video, ay yung mismong ADCAM, no? Yung head ng security for that particular day, yung head ng detail, no? Pero kung coverage yan, sinasabi ng violation of coverage protocol, then it has to be the media relations officer. Sino bang assigned media relations officer ng Malacanang? Kasi hindi nangyayari yan. Nung panahon namin, nung kumukover pa kami dyan, kami nila Alfred Roche, ng mga retired na lahat ngayon, no? Sila Mr. Leasing, sila Malu, mga sila. Anong tawag nito? Talagang malinaw. Pag sinabing lang, sir, hanggang dito lang tayo sa pinto kasi ganito, ganyan, ganyan. Or halimbawa, close door yan. Ano lang, drawing of lots. Isang reporter sa radyo, isang reporter sa TV, isang reporter sa dyaryo. Yun. Pagkatapos, kinakailangan spread out na lang. Pagkatapos, malinaw kasi sinasabi in advance. Pero in the absence of any guideline or pakiusap, kasi more on pakiusap lang yan. Di ba? Alam ni Manong J, kasi batik ang broadcaster ito eh. Pero nagtataka tayo, bakit kinwestiyon ni Ander? Di ba? Yung pagtatanong nito ni Ate Eden. At nagkaroon pa ng issue doon sa mga, bakit daw inambus interview? Saklapan ganun ang reporter, ganun trabaho ng reporter. Parang ano lang yan ng paparazzi. Kailangan makakuha ka ng magandang cover. Diba? Para magkaroon ka ng magandang accomplishment. Ganoon. Magaling si Ate Eden. Ito na, ibibigay ko na sa inyo para naman na, gusto niyo na ba makita? Pero dito muna tayo kay BP Sara. Para maliwanag sa maliwanag. Si BP Sara ay nasa Dahig. So bumusita siya kay Tatay Digong at meron siyang statement, pahayag, may babalita. Kayo na ang umintindi ha. At mamaya-maya, papakita ko na sa inyo yung trending sa trending. Wala naman pala sa listahan yung binabanggit. Kakahiya, no? BP Sara. Ayan, saya-saya ni BP Sara. Sana magkaroon na tayo ng magandang impormasyon. Sana si Tatay Digong ay makalabas na. Of course. Grabe na sila ka-stress. Ikaw, nakamurag, normal lang kaayo. Muna sila, di nila kaya imong powers. VP Inday, magandang hapon po sa inyo. Ang pinakamamahal na Vice President Inday Sara. Tama po. Yes. Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang man. Dumating kami nung Sunday. Yes.
kahapon. Hapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi it's 16 hours Ay, grabe. na total flight time. Hi! How are you? 16 hours? Yes. So, Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte? okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, 2 braso daw niya yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth na si Tatay. Kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, ito kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya on that note. Kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh, yes. Oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interim release. Ma'am, meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country. Ama. And then I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Oo. Nabanggit namin na nandito kayo. At nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5. Yes. Dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health. At naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso. Kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Zubiri na yung impeachment complaint against you is a witch hunt pala? Witchcraft? Witch hunt. Dili siya witchcraft. Mo gina tinuod yun na kay ginabarang na gyud ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am. It's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ako niya. Abot na gyud sila sa witchcraft sa ilaha koan. Sa ilahang kagustuhan na ma-impeach ka, ma'am. Yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ang witch hunt,
well, obvious naman na, no? Makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro yun. Ang sunod nun, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no, sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para kumbaga mabigyan ng semblance ko, no, ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo, doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung anong nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun. Soon, very soon. Very soon. Will you be attending the SONA, VP? No! Of course not. Yes. No. Yung SONA for me, kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community. Oh! Kailan yun? Sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe on this trip? Wala po. Dito lang. Kailan kaya yun? Naku, sana makapag-apply ka agad, no? O, makasama yung community. Diba? Filipino-Korean community. O, paki-update na lang po ako, ha? Para mas maganda sa mas maganda, makasama tayo, no? O, matry ba? Mag-Korea, diba? O, ayan. Ang ganda talaga ng balita ni Bibi Sara. Talagang hanga ako sa talino at tapang. O, mapunta tayo dito sa babaita na puros nagbabasa-basa lang pala. Ay, yung binabasa hindi tumutugma doon sa papel. O, anong problema? O, anong implikasyon nito? Nako, eto po. Malalaman nyo lahat. Pasok. Ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office of PCO? Report mula kay Eden Santos. Yan na. At nandito po yung iba mga pangalan.
Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Anak ng tipaklong. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasa sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ano nangyari? Mas puro kasinungalingan ang nalalaman. Puro kasinungalingan na lang ang lumalabas. Wala naman palang laman yung papel. Pag binasa daw lahat, mauubos ang oras. Hindi sila matatao. Anak ng bugi naman, Ano ba yan? Bakit kayo nag-hire ng mga ganyan? Ayan ang sinasabi ni Aling Ledesma. Sino ang fake news? Nahuli ang isda. Sa bibig. Nahuli sa bibig. Nung hinalangkot na magaling na reporter sa pagtatanong at pagsisiyasat ng totoong balita, ayan na, nagkabistuhan na. Wala naman palang iilang barangay ang binabasa, kumari kuno. At kalahati mismo ng malaking kapal ng papel na yon ay walang laman. Kumbaga, bistado. Kung umabot ka sa bidyong ito, sabihin ko na sa iyo, shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. At sana mabigyan ako ng informasyon patungkol doon sa sa Filipino-Korean community. Sana mabigyan tayo ng impormasyon ASAP para halimbawa lang di maka-join tayo. Ayan, palagi share ng video At kung hindi sa inyo nagno-notify, uulitin ko, kalkalin nyo na si Kuya Good sa YouTube. Hanggang sa muli, bye-bye!